Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-OFW at mga ka-Pilipino na nasa 81 bansa worldwide at kalat sa 805 cities all over the world na mga OFWs na ating siniserbisyuhan nare-reach out ng Utusan.tv. Mga ka-Pilipino, maraming salamat, magandang araw, gabi, umaga, hapon, at sa kasalukuyan. Ang ating pong himpilan, Utusan.tv, katulad ng inyong palagi ang sinusundan, ay sumasayang papawid mula sa Los Angeles, California, United States of America, at tayo ay namamasyal sa 81 bansa na kung saan ay ipinagmamalaki nating inaabot at sumusubaybay sa ating himpilan na pwede kong may pagmalaki compared sa mga malaki at mga dambuhalang himpilan ng TV sa Pilipinas na tayo ay at the same time, sa isang real time, ay 81 bansa ang ating nare-reach out. Hindi ko naman sinasabi na binubuhat natin ang ating bangko. Ito ang himpilan ng telebisyon na at the same time nire-reach out ang 81 countries. So, mga ka-Pilipino, ito pong ating presentation for today na kung minsan alam niyo na ako'y nasa Saudi Arabia, nasa Canada, nasa Asia, nasa China. Sa araw na ito na ating presentation ay dito mismo sa loob ng ating studio ang ating kakaugnayan. Pero bago yan, nais ko muna ipaabot ang ating personal na dalangin sa lahat ng mga may sakit. Inuuna ko ang mga may sakit sapagkat napakahirap ang may karamdaman. Damhin ninyo aking personal na dalangin na sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan upang nitong weekend ay yayayain ko kayo mag-disco. Di ba? Oh, yan ang sinasabi ko eh. Kaya, kita ninyo, may palakpakan pa ako. Handa na akong mag-disco, baka akala ninyo. Pero, ito aking kakaugnay ngayon, ay talo ako nito. Unang-una, ito ang kaagaw ko sa pagandahan lalaki. Ikalawa, dito ay medyo hinihingal ako kapag nagdidisco kami. Pero siya ay talo ko sa golf. Kahit magtakbuhan pa kami roon. Dahil, talo niya ako eh. Kaya tumatakbo ako. Mga ka-Pilipino, nais ko ipakilala sa inyo ang producer ng Star Quest. Kung napapanood po ninyo ito, di ba? Dito sa ating himpilan ay napapanood po ninyo at inire-replay ko ang Star Quest. At ito ay napapanood ninyo sa Utusan.tv. Ang aking kakaugnayin ang siyang producer ng Star Quest na ito ay under ng production naman ng Fame. Siya ang executive director. Walang iba kundi si Freddy Castañeda. Welcome sa studio natin, Freddy. Thank you very much. Maraming salamat. Unang-una gusto kong I would like to greet the people. Magandang hapon, magandang gabi sa ibang lugar. Magandang umaga at magandang araw. Again, I would like to thank, maraming salamat Manny for allowing us or to be with you today. At para may paliwanag namin o may bigyan namin ng informasyon tungkol sa ginagawa namin dito sa Los Angeles. Pero bago tayo magtungod doon, gusto ko muna alamin kung ikaw ay katulad ko na TNT rito sa Amerika. Sana mo na sasagutin. Pag mo na sasagutin. Baka mamaya pupunta immigration dito at or ICE. Gusto ko kasing simulan ng ating pag-uusap, pagkukwentuhan. Dahil siyempre ang mahigit na siyam na 90 million na mahigit na 90 million Filipinos. Na kapag tinanong mo lahat ng yan, gusto ba niyo pumunta sa Amerika? Wala nang maiwan sa Pilipinas. At sagot niya na oo lahat. Ngayon, gusto kong alamin sa iyo,
kung kailan ka dumating sa Amerika. Gusto ko bago tayo magtungo muna doon sa mga bakit nagsimula sa ganon at umabot ka sa ganon. Gusto kong mailarawan sa ating mga viewers ang comparison ng mga nasa Saudi at yung mga nagpupunta sa Amerika. Ayan. So, kailan ka nagpunta rito sa Amerika, Freddy? Umalis ako noong December 9, 1972. Wow. 72. Pabalik na ako ng Pilipinas. Ba't yung aking director, natatawa, palagi ko, di pa yung nanganak. Hindi nga Sigurado yun, hindi. When will be your birthday anyway, Mark? I was born in 81. Oh, 1981. After 9 years. Yeah. Okay, so 1972, ikaw ay 10 taon na senior sa akin dito sa Amerika. Dahil dumating ako dito, 83. Ang tawag nila doon OT. Old timer. Akala ko operation tulong. Wala no. Kaya pala, ang paglilingkod ng pambayad ng OT, operation tulong, ay overtime na. Okay, Okay, so, saan ka naman nanggaling sa Pilipinas bago ka nagtungo rito? Sa Quezon City. Sa Quezon City? Sa Quezon City. Actually, nung lumipat kami, lumaki kami sa Rojas District. Kaya lang lumipat kami sa BF Homes ng Caloocan. Pero boundary ng Quezon City at saka Caloocan yun, yung malapit sa Novaliches. Bago ako umalis ng Pilipinas, yes. So, galing doon, nagpunta ka rito. Saan naman parte sa Amerika nagpunta ka? LA na kaagad or New York? Ang ticket ko actually was all the way to New York. Yun ang biniling one-way ticket lang yon. At duman ako ng Hong Kong, duman ako ng Hawaii. Wag mo sabihin barko ka noon. Wala pang barko. Wala nang barko noon. Pero plano na. Yung barko sa 60s yun, 70s na ito. And then, nakatatlong araw ako sa Hawaii bago LA papuntang New York. At naalala ko noon, nung dumating ako rito nagtatlong araw ako sa Hawaii. Pinasyalan ko yung mga kamag-anak ko doon. Dami ko palang kamag-anak doon, mga pure Ilocano lahat yon. Mga taga Pidig at saka Binta. And then, nung nandito ako sa LA, tinawagan ko yung tiyahin kong taga LA, so pinick up naman nila ako nung alas 6, alas 7 na ng gabi. Tuwan-tuwa ako dahil first time ko makasakay ng Thunderbird noon, bagong-bago. Bago ka patuloy, 1972 yon. Meron na bang money changer noon? Wala pa. Okay. Wala pa man. Kaya ang iba nung nagpapadala sa mga kaibigan Hindi, money changer yung let's say. Doon sa airport? Oo na. Mayroon. Meron ka naman. Hindi, money changer what I mean, yung machine na ilalagay mo yung $1 para bumagsak yung quarter. Wala pa yun. Okay. Kaya ako naitanong yan. Nung dumating ako rito, meron na noon. I see. Kailangan ko tumawag ng telepono. So, tinanong ko kung paano tumawag ng telepono. Maghulog ka raw ng quarter. O kaya dime or whatsoever. So, sabi sa akin, magpa-change ka roon sa machine. Dinugot ko yung $1 ko. Tapos, sabi sa akin, idut-dut mo dyan. Dinut-dut kong gano'n. Di hinihila. Nakikipaghila ako. Sabi ko, paano na kung makuha niya ito at hindi ako bigyan? Nag-ihilan kami ng machine. Sabi sa akin nung nandun sa airport, release it. Yeah. What if it doesn't give me the money again? It will. Kaya naitanong yun. As a matter of fact, kasi nung pumasok ko ng Hawaii, ang pera ko 1 peso. Yun lang ang pera ko. So, 1 peso o $1? 1 peso. Peso, okay. Kasi yung dollar ko, pinambayad ko doon sa sa Hong Kong. Di ba, yung terminal fee? Alright. Muntik pa akong naiwan dahil yung pera ko noon was $2 US dollars and 1 peso. Buti na lang sinabi sa akin na yung palang 2 US dollars is equivalent to 10 Hong Kong dollars. Kaya ako nakaalis. Yun na lang naiwan kong pera. Kaya pagdating sa Hawaii, mayroon akong 1 peso. Pinapalitan ko yon. Okay. Mga 16 cents. Noon? Oo, kaya nakatawag din ako. Kaya hindi hinanap yung lolo ko sa
sa directory. Naalala ko noon na kaya nagamit yung dime. Naghanap ako ng Binoya na last name. Nakita ko yung lolo ko. Ayun. Okay, at least hindi ka nakipaghilahan. Hindi, binigay ko doon sa tao. Pinalitan ng 16 cents. Kaya yung, nung gumawa ako ng tula, yung bagong salta, ang title sa Amerika, dinescribe ko yun. Pati yung maleta ko nga nagkanda warat-warat. Not at any rate, magtungo tayo. Okay. So, ikaw ay sa New York nag-stay. Hindi. Ang nangyari noon, dumaan ako ng LA. Uh-huh. Tinawagin yung tiyahin ko, pinick up nila ko sa airport, tuwan-tuwa ako. Nung gabi ngayon, sabi ng tiyahin ko, ba't ka pupunta ng New York? Madumi doon, parang Maynila. Dito, malinis na malinis ang LA noon, bago dating. Hindi, hanggang ngayon malinis. Depende ko saan sa LA yan. Hindi, mamarapatan ko dahil taga-LA ako. Sabagay. Okay, hindi, biro ko But lang yan. ang ano noon, so nakatira sila sa bandang Wilshire area. Wilshire District pang tawag noon. Okay. Ngayon, ang tawag nila, K-Town na, Koreatown. So, yun, sinabi sa akin, maghanap ka ng ganito gawin mo. Tinuruan ngayon ako kung paano ako mag-apply ng trabaho. At sabi sa akin, bus ka dyan sa Wilshire, magpunta ka ng downtown, kunin mo yung social security card mo. So, yun ang una kong ginawa. So, nung nag-apply ako ng trabaho, kinahaponan, nakakuha ako ng trabaho. Kaya, hindi na ako nagtuloy ng New York. Ang dali ng trabaho dito noon. Ang bilis noon. Kahit pa 3 trabaho, apply na. Okay. So, dito ka na nag-stay simula noong 72. Hindi ka na umalis dito? Tumira ako ng Bay Area, San Francisco area, ng 13 years. Nung nag-asawa ko, doon ako nag-asawa. Kasi 4 lang naman kasi ang pangunahin na punteriya ng mga nagpupunta sa Amerika. Noong panahon na iyon, una ay New York, ikalawa ay Chicago, pangatlo ang San Francisco. Hindi pa nakalista ang LA. No, during the time. Yes, exactly. Tatlong yan. New York, Chicago, and San Francisco. Yes. Pero ngayon mga Kapilipino, ay ito na ang sistema. New York, LA, Chicago, San Francisco. Correct. Yan na ang kwan. Hanggang sa nagpapantay na ang LA at New York. Ang New York kasi because of the stock exchange. Correct. Okay. So, ano ang una mong naging trabaho? Busboy. Isang busboy ako sa sa Wilshire Hyatt House. Sa Wilshire Hyatt House, yeah. Dito sa Maykuan. Sa may Wilshire in Normandy. Yan, Wilshire and Normandy. Yan ay kilala. Yeah. Yan ay kilala na hangout ng mga Pilipino noong dumating ako. Yes, 1983. Correct. Yan ang hangout ng mga Pilipino. Ngayon, ilang taong ka roon? Actually, 6 months lang ako doon. Dahil, kasi after 1 month, nakahanap ako ng second job. Kasi trabaho ko doon sa Wilshire Hyatt House from 7 to 3. Pagkatapos, pagdating ng alas 5, lumilipat ako ng second job. Busboy din. Doon naman sa 3rd Street in Catalina. Malapit sa apartment ko. By the way, ang apartment lang noon, $85. During the time, one bedroom na yon. Hindi, studio yun. Studio type. Yun yung higaan na tinutumba galing sa dingding. Yan kasi ang uso sa California, yes. Dahil maliliit ang spaces. Exactly. Okay. So, busboy, ilang taong kang busboy bago napunta naman sa ibang trabaho na, siyempre, pataas ng pataas yan eh. After 3 months, nakilala ko yung head bartender ng Lua Restaurant sa Beverly Hills, sa Rodeo. Nangyari, taga-amin pala siya. So, nung nandun ako sa Wilshire Hyatt House, nag-aaral na akong mag-mixing drinks. Uh-huh. Kasi yung bartender doon, pangalan niya Fred, pero ano siya, Amerikano. Sabi niya, marunong ka naman mag-English, ba't ka magba-busboy? Busboy, paano mo na lang sa mga Meksikano? Kasi mga Hispanics mga kasama ko eh. So, nagpaalam ako sa food and beverage manager. Hihingi tayo ng paumanhin. Yung pong pagbangkit namin ng Meksikano, ay hindi nangangahulugan na binababa po namin Yeah. sa halip ito ay nasabi lamang. Correct. Kaya kasi kung minsan nare-racial
ang ano statement yun, natin. Actually, ano nila yon? It was more of them will be nasa trabaho yon. Tayo mga Pilipino normally nasa mga healthcare business. During the time. Yeah. Kaya inihihingi ko ng paumanhin, baka mamaya ay sabihin nila tayo ay may kinikilingan at may tinitingnan. Ngayon, so after 3 months, naging barboy naman ako. o sa Beverly Hills na. Sa Beverly Hills. Aba, kalaki naman ang jump mo. Mula sa Nagkataon lang yun. yun na ang tinatawag na kaya nga sinabi ko na if you want to conquer the world, conquer Hollywood. Ngayon, There you go. kasi if you want to conquer the world, you cannot conquer the Philippines. If you conquer the Philippines, you only conquer the Philippines. If you want to conquer the world, conquer Hollywood. And where are you going to brass elbows of the Hollywood people? Nakatira lahat sila sa Beverly Hills. So, if you are in Beverly Hills, you are really on top of the world. So, kaya nandun ka na sa on top of the world. Okay, yan ang aking kasabihan. Tandaan ninyo ito. If you want to conquer the world, conquer Hollywood. Alam niyo kung bakit? Kasi nariyan ang lahat. Pagka nariyan ng pangalan mo, you conquer the world. Nandun ka sa itaas. Exactly. At kung ikaw ay wala namang pangalan, at nakatira ka sa Beverly Hills, you still conquer the world. Kasi nandun ang rubbing elbows who owns the world. Yan. Okay. So, nandun ka na sa top of the world after 3 months. Well, isipin mo yun? Actually, ang ano ko lang doon was, nagkataon lang yun dahil nga yung head bartender taga-amin. And then, dahil sanay ako sa 2 trabaho, alam mo naman tayo mga Pilipino, kung saan gusto natin 2 trabaho, 3 trabaho. So, ang nangyari noon, sa araw, dahil nag-quit ako sa 2 trabaho, sa gabi yung barboy. So, ginawa kong assistant noong Metro D. Kami yung mga tumutulong sa Metro D kung saan paupuin yung mga bisita. By the way, yung luwaw, ang may-ari noon was the first husband of Lana Turner. Okay, lahat ng mga artista doon kumakain. Yeah, alam ko yung kwan. Yung family dining yun eh. So, pero lahat ng bartenders, waiters, and busboys and barboys, Filipinos. Ang cook doon, Singaporean Chinese. Yung mga kasi magluto. So, 2 months lang ako doon dahil after 2 months, marami na naghanap ng bartender na Polynesian. Dahil yung restaurant na was a Polynesian restaurant. Siyempre, noong panahon, mahirap maghanap ng Polynesian bartender. Kaya nagkataon, may mga ibang mga nanggaling doon na naging manager sa ibang restaurant, sa ibang lugar, doon sila naghahanap ng bartender. At saka Pilipino kasi, pwedeng mag-incheck, mukhang incheck. Hindi, maganda lang sa atin, meron tayong command of the language na English. Hindi lang yan. Hindi ko sinasabing mukha kang Polynesian. Mukhang Polynesian. So, kaya yun, muntik na akong hindi nagpunta ng Kansas City para magtrabaho sa bartender. Kasi ako, binata. And I was only 21 years old. Ang ibig mo sabihin, hindi ka na binata? Binata ulit. Naging binata ulit. Okay. Pero nung panahon na yun, siyempre, ang available yung binata. Pumunta ni Kansas City, mayroon pa nagre-recruit na going to Hawaii at saka sa Santa Barbara. And I almost did yung sa Santa Barbara. Kasi yung may-ari, dating nag-i-standby siya doon, si Mr. Fairchild, doon umiinom. Taga-ano naman siya, taga Bel Air. Meron siyang biniling restaurant sa Santa Barbara. At nakita nga ako nga pinaka-available, akong palaging kinakausap. Fortunately, nag-change mind ako noon na magtrabaho sa kanya. Maganda pa naman ang offer kasi pag-aaralin ako doon sa University of California, Santa Barbara, UCSB. Yeah, OC Santa Barbara. UC Santa Barbara. So, nung hindi ako natuloy doon, after a month, magta-third month na, nakakuha ko ng trabaho na, yung restaurant na Hamburger Hamlet. Doon ako nag-umpisa mag-bartender. Ayun. Ngayon, mag-jump ulit tayo. Dahil umabot ka na doon sa on top of the world, tapos pwede ka nang, kasi pagka nasa taas ka na, pwede ka na mamili kung saan ka pupunta. Ngayon, paano ka napunta sa show business? Ganito yan, yung... Dahil ba sasabi ko exactly, na Hollywood? Hindi, kasi yung ex-wife ko, nagpo-promote kay Eddie Mesa at that time. Pero ginagawa niya sa New York. Okay. Nagkataon nung tumira kami ng Pittsburgh, California,
mga nasa show business, medyo mga kabarkada namin. Nung kasikatan pa ni Eddie Mesa itong Correct. pinag-uusapan natin. We're talking about ng 74. Nung 74, nagpo-promote siya. Pero nung nandun ako sa it was already 79. Alright. Nung nagtayo ng organization ang tawag Filipino-American Media Association. Pero mga grupo ng mga nasa show business. Alright. It was headed by, actually, it was founded by Kit Toledo. I don't know if you remembered him. But it was, kasi nagkasakit na si Kit Toledo na namatay nga at that time. Ang naging presidente noon si Amado Cortez. Magkasama sila ni Gloria Sevilla. Okay. So doon kami nag-umpisang pumasok sa show business. Ayun. Anong year yun? 79? 79, yes. Okay. Nasaan ka nung 1982? 83? Nasa pa rin ako noon, nasa sa Bay Area. Tumira kami ng Bay Area from 76 to 89. Oh, okay. So, nagbalik ka rito sa 1989. LA 89. Correct. 1989, may naririnig kang nagpo-programa sa radyo noon? 1989 hindi. Hanggang, Siguro mga 1990 na ata o 91. Oh, Ganon, yeah. Yes. 1989, 890, 91, 92. May naririnig kang Pilipino na Yes. I remember. Mayroon akong narinig yung 1990, 1991, 92. Yeah. Iisa naman kasi yung Filipino program na yun. 4 na oras yun, di ba? Yeah, that's correct. Alas 9 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. Yeah. Okay. Tama nga. Mga later part na ako na narinig ko. Ang inyong lingkod. Kayo pala yun. Ako ang kauna-unahan na nagprograma dito sa, ewan ko sa Amerika, sa LA, na nagkaroon ng programang straight 4 na oras na tumagal ng 2 taon. Hanggang binawasan ko dahil binibili kang oras. Wala naman tayo estasyon dito . Just to think it over. 4 na oras ang programa ko binibili ko. Every day. Ang bill ko 20,000. Wow. Para lang magserbisyo ako sa tao. So, yun ang Operation Tulong USA. Yan ang shortcut ng OTUSA. Operation Tulong USA. Hanggang sa nagtayo rin ako ng dyaryo, kung nababalitaan mo yung LA Bulletin, ako rin na may-ari ng LA Bulletin. At kung natatandaan mo yung nagpapa-concert dito, noong 89 hanggang 92, na pag magpa-concert kasi ako, week lang. Halimbawa ngayon, naisip ko magpa-concert, after a week, saka ako mag-show na. So, napakalaki ang nagagawa ng programa sa radyo. Exactly. Hindi na kailangan ang matagal para i-promote mo. Noon ko nakita na ang pagkakaisa ng mga Pilipino rito ay napakatibay nung itayo ko yung programang yon. Operation Tulong USA. Yon. Kaya kung narinig mo yon. Ngayon, di nandito ka na sa show business. Hindi ka na umaklas dyan. Tuloy-tuloy na. Exactly. Ito na, most of the time itong ginagawa namin. Ayun. Ano ang show mo, concert, or any related na inilabas mo dito na talagang putok na walang mahulugang karayom sa dami ng nanood? Ang isa sa mga ginawa namin na maraming nanood, yung kay Leonard. Kasama niya si Patricia Javier. Ano kung naalala mo si Patricia Javier at saka si Raymond Bagatsing. Anong year yon? This was 2000, ano na ito year 2000 na 2006. No, 2005 ata. Lately na. Lately na ito. Natatandaan mo yung show ni Sharon Cuneta rito, 1984, kung hindi ako nagkakamali, or 86? 84. Wala ko rito sa LA noon. Napanood ko yung kay Sharon yung dito sa dito sa LA. Yung malaki auditorium dito sa LA. Yeah, diyan yung malaki, yung it's at the tip of my tongue. But yun ang isang mga napanood kasi kay Martin Rivera pati. Kasi noon kasi yun ang pinalabas mo.
napuno talaga. 84 ito, 84 ah. 84, 86 yata. Or so. At any rate, ngayon ay nag-stay ka na sa show business, hindi ka na nag-branch out ng anumang uri Meron ng kaming business. meron kaming may mini-maintain pa kaming agency for caregiving sa healthcare 'yon. Yung mga nagpapadala kami ng mga caregivers. Okay. Anong pangalang Alpha Home Care. Alpha Home Care. Yeah. Ito ba yung concentrated nyo sa Beverly Hills? Yes, yun yung Pwedeng sinasabi. magpalakas ako sa iyo, bigyan mo. Basta may pasyente. Okay lang yan. Dahil kilalang kilala yung Beverly Hills na nadalhan ng mga trabaho dahil meron akong kamag-anak na nagtrabaho 2 taon, sinamang palad na mamatay yung kanya inaalagaan. Siya ay pinamanan ng bagong kotse, lahat ng mga furnitures, iniwan ng $10,000 at may share. Ganon, kaswerte yung mga mababait na nag-aalaga ng matatanda dyan sa Beverly Hills. Kaya magpapalakas ako sa iyo. Baka mabigyan mo ako ng alagaan. Huwag ko ng alagaan ko, ha? Si Jane. Huwag daw alagaan si Jane. Baka ka mapikon sa akin, ha? Hindi, nakikinig ako. Ganun ba? Itong itinayo ninyo na Fame at Star Quest, kailan nagsimula yung Fame na yan? Actually, ang Fame, first, may ibang pangalan niya. Ngayon, ang ibig sabihin ng Fame is Filipino-American Media and Entertainment. Pero nung 1970s, nung papalabas din kami ng mga sine. At that time, papalabas kami ng mga sine. Yung mga sine ni Dolphy. Okay. Naalala ko may nagpalabas kami ng sine minsan sa Manhattan, sa New York. Yung sining Pitong Asawa ko, yung sining pinalabas namin doon, kay Vic Vargas. Ang pangalan ng Fame noon was, ang ibig sabihin ng Fame noon, Filipino-American Marketing Enterprise. Alright. So ngayon, so nag-umpisa ng 70s, and then nung pumasok na kami sa mga events, then pinalitan namin ng instead of Marketing Enterprise, ginawa namin Media and Entertainment. Ayun. Dito ninyo naisip yung Star Quest. Correct. Now, before this, mayroon pa kami mga golf tournaments yung ginagawa. But yung Star Quest, nag-umpisa ng 2008. April 10 ng 2008. Dito sa Bali. Sa Bali. Okay. Ngayon, yearly na mayroon kayong champion, right? Correct, grand champion. Wala kayong balak na yung mga yearly champion, pag nakaipon kayo ng 5 or 6 o 8 ay magkaroon ng yearly championship? As a matter of fact, una, nag-isip kami ng Battle of Champions. But then, may mga pros and cons yun. So, most likely, mayroong kaibigan din ng isa rin nagpo-promote. Sabi niya, alam mo, mas magaling siguro kung maglabas tayo ng Voice of Champions instead of Battle of Champions. Which we're considering that right now, na magkaroon ng concert, mainly itong mga champions ang lalabas. Ayun. Champions, but it's not only that, ang isa pa nga namin gustong lakarin na makapag-recording itong mga naging champion. At saka, kasi mayroon silang premium kasama doon, maliban doon sa $3,000 na premium, first prize, mayroon doon round trip ticket to Manila. So, ang isa nga nakauwi na, nagkataon lang na hindi namin nagawa ng arrangement last year na lumabas sila sa TV program sa Pilipinas. And gusto namin isa yun sa mga gusto namin gawin, na maging guest kahit kay Herman Moreno o kay Chris Aquino, whoever na may magandang programa sa atin. Ayun. Meron akong biglang naisip. Ito ay wala pa sa kasaysayan ng mundo. Bakit hindi kayo buo ng show? Daldalan ng mga announcer. Ang imbitahin mo lahat ng mga announcer na madaldal sa Pilipinas. Okay. Hindi yung marunong lang magpatawa, kundi yung newscaster, commentator, entertainer, DJ, siguro mga 20
dalhin mo rito. Ang title ay Daldalan ng mga announcer. Maganda. Maganda idea yun. Ilabas mo lahat sila. Yung dalampo, tig-isa silang microphone. Tapos bigyan mo sila ng, let's say, 20 minutes para entertain yung tao. Kanya-kanya salita. Magugulo ngayon. Magugulo ngayon. No? Tingnan natin kung sino ang pinakamagulo. Palagay ko, wala pa ito na gumawa. That's unique. Unique ito. Palagay ko, bebenta ito. Dahil, let's say, yayain mo si Dio Macalma, yayain mo si Jotaro, yayain mo si Alex Santos, yayain mo si Mike Enriquez, yayain mo si Telpolano Tamparuro, si Eli Salodar, lahat ng mga may pangalan doon. Magagawa natin yon dahil mga kabarkada ko lahat yun eh. Maganda sa Abril yan. Mag-show dito, Daldalan ng mga announcer. Ayan ang title. Or Dakdakan or Patalbugan ng mga announcer or whatsoever. Kasi lagi tayo nagdadala ng mga artista. Yes. Lagi tayo nagdadala rito ng komedyante, lahat ng singer. Pero hindi natin alam na ang mga nagpapasikat sa mga yan ay yung mga announcer. Walang sumikat na singer kung hindi pinasikat na announcer. Exactly. Walang sumikat na pelikula kung hindi dinaldalan ng announcer. Hindi na lang basta kung walang radio or TV, maglabas ka ng pelikula riyan. Hindi katulad ng daldalan ng announcer, i-build up niya yan para kumita. Exactly. So, subukan natin isipin yon. Subukan mo isipin at kasama ako. Sa Abril. Oo. Kasama mo ako na bubuo niyan. Tingnan mo pag hindi sila natalo sa atin. Okay. So, ito ngayong Star Quest ay itong year na ito, kailan ang championship? Sa December 8. December 8. Saan gaganapin? Most likely sa isang venue sa Valley. Ang pangalan is Dance Revolution. Dance Revolution. It's a dance studio with almost 300 in capacity. But for the last 3 years, ginagawa namin dyan sa Celebrity Center International. Dito sa Franklin and Bronson corner. Yun yung pag-aari ng Scientology. Oh, okay. Alam ko yun. Ngayon, dito ba sa mga naging champion mo ng taon, simula noong 2008, yes, ay meron ng nag-avail na mag-record at sumikat yung recording niya? Yun ang hindi pa namin nagagawa. Actually, ang nag-umpisa lang itong mga may recording, may na lumaki ang premyo, yung season 3. Kasi nung first and second seasons, ano yun, may mga partners ako noon, 4 kami. Bali, ginawa lang yung parang katuwaan ang nangyari. I was the one who came up with the idea, may mga tumulong sa akin. Nag-umpisa kami sa isang restaurant na pangalan Osyata, this was in the Valley. First year. Second year, napunta kami sa Barrio Fiesta, dito sa Eagle Rock. And then, nung ako na lang mag-isa, I thought of putting multi-venues. Kaya naging 5 venues at the time. Doon na yung lumabas yung mayroong recording at mayroong trip. A trip to the Philippines. Okay. Now, tapos nagkaroon ng 4th and 5th, supposedly last year kami gumpisa ng mga recording. Hindi diadiring ko last year. Nagkataon lang yung hindi available yung mga nanalo na lalabas. At the same time, meron kaming kinakausap na may recording studio dito sa Torrance. So hanggang ngayon, we're still, hopefully we'll do it in the next few months, couple of months. Kasi ngayon ay uso yung live performance. Siguro, gagawa ka na ng, doon sa championship, yearly championship, doon mismo sa live concert, live contest, doon na siguro kukunin yung mismong recording. That is my suggestion. Para sa ganon ay mas involved ang publiko. Instead na gagastusan mo ng malaki para doon sa pagre-record, sa halip i-record mo na mismo yung championship at yun ang kanila ibibenta na plaka nila. That's a good idea. Ganon na lang, diretso mo. Para sa ganon ay, kita mo, pag mag-concert sila Elvis noon, dinidirekta,
Yung mga concerts ng mga singers ngayon ay ibinibenta nila yung live concert. Yun ang ibig sabihin. Tama. Tama ngayon. Napanood ko na yan si Barbara Streisand sa ganyan eh. Yeah. So, yun ang suggestion ko para sa ganun ay makatipid kayo sa oras, makatipid sa financing, at lalabas ka agad. Ngayon, sino ang lumalabas ngayon na magaling dito sa inyong? Hindi ko kuhan, wala akong, kaya ako naitanong ito, hindi para mai-promote kung sino man, dahil baka naman palakpakan ang labanan ninyo rito, maraming papalakpak doon sa mabanggit mo, or ito ay whatsoever, ayaw kong pangunahan. Pero gusto ko lamang kasi, excited kasi ako. Napanood ko kasi rito, minsan yung show ninyo, nasa Pilipinas ako yung season 3. Yung semifinals. Yung semifinals. Napanood ko, kaya akala ko nga show nila Matt noon. Sabi ko, bakit ganito ang show nila? Inumakuan ko, yung pala Star Quest. Sinulat ko nga yung kuan sinundan ko na, sinulat ko yung mga prizes. Dahil akala ko, ito yung kila Matt. So, nakumpleto ko na, may Hawaii pa sila. May ganito. Lalaki ng mga premyo nila. Tapos makita ko, hindi pala production ni Matt. Production mo pala. So, binura ko yung susulat ko. At in-rate, sino ang paborito ngayon? Sa ngayon, yung tatlo ang nag-qualify for the grand finals. Doon sa tatlo, ang magandang boses doon yung second placer, pero yung nanalo, halos pantay ang ang scoring nila. Siya ang favorito yung bata, yung 15 years old. Sino ang mga judges mo? Ito ba yung mga permanente or hindi, in every show? Bago. In every show iba-iba ang sa weekly elimination, medyo normally meron lang kami mga standard yung mga yung mga founders, yung mga kilala namin kumakanta, yun ang nire-request namin mag-judge. Pagdating ng monthly, medyo namimili na kami. Pagdating ng quarterfinals, medyo piling-pili na yung Pero sa pagdating ng grand finals, most of the time, 7 ang, kasi yung weekly, monthly, and quarterly, 3 ang judges noon. Alright. Yung semifinals, 5. Yung grand finals, 7. Okay. So, sa 7 judges, normally 3 Filipinos, isa o 2 puti, at saka isa o 2 itim, at saka isang Hispanic. Ayun. Alright. Okay. Dito ngayon sa mga iba, nabanggit mo yung mga event na ginagawa ninyo. Merong foundation, ang UTUSA. Tawag na UTUSA, Operation Tulong USA Foundation Incorporated. Ito ay maraming mga events. Pero ang generation ng budgeting para sa suporta ng foundation ay hindi pa namin nadidiinan ng mabuti. Nabanggit mo na kayo ay gumagawa ng event. Ito ba ay pwede ninyong pag-aralan yung foundation ng Operation Tulong USA para man din ay magkaroon ng tinatawag na event na kakalikom ng pondo para lalong marami ang matutulungan ng foundation? Meron kami siyang ginagawa. SmartFact supposed to be under the Filipino-American Marketing Enterprise. Yung fundraising ng mga non-profit organizations na tawag nila 501c3. Of course, we have normally, like nakausap nga namin yung isang grupo, meron sinasabi namin triple fun. In other words, merong golf tournament sa umaga, poker tournament sa gabi, hapon, ballroom dancing sa gabi, or disco ballroom. Wow. Parang kombinasyon yun. Ang golf tournaments, nag-uumpisa ng 8 or 9, tatapos yung mga alas 2, alas 3, tapos kakain, mag-awards. Pagkatapos ng mag-awards, nag-uumpisa yung yung poker tournament. Lahat ng ang part of the proceeds, of course, i-deduct yung mga expenses, binibigay namin sa ang kalahati ng binibigay namin sa foundation. Yun. Yun ang makikinabang doon, yes. Baka naman pwede ninyong alagaan itong aming foundation. 501c3 ang lisensya ng Operation Tulong USA Foundation Incorporated, at ito ay approved noong 2010 pa. Nakita ko nga kanina, pumunta ako sa sa website And first of all, maganda yung pangalan. Gusto ko talaga yung inutusan na parang utos na
at saka yung operation talaga ng tulong, which is malapit sa puso ko mga ganyan dahil nung nasa kolehiyo ako, mayroon akong pinutogether na civic action group. Okay, naalala mo mayroong uso yung PhilCAG, okay, Philippine Civic Action Group, tapos naglabasan yung UECAG, mga kung ano, mayroon naman tinayo no na sa Buanga del Norte ng mga civic action group. So, itong ginagawa nyo sa utusan, nakita ko nga, ang ganda nito. So, gusto namin tumulong din dito, na especially sa fundraising part of it. At saka kung anong mga kailangan na i-donate, we would like also to get involved with that. Isa sa mga na involve ako rito na gusto ko pero hindi masyadong sa puso ko, yung kasi nagbo-volunteer ako. Kailangan pag-volunteer ko sa golf. Yun yung sa mga golf tournaments ni Tiger Woods. Doon ako na-involve. Ikaw yung taga-hawak? Hindi. Kailangan ka doon, malakas ka pag nagaganon ka. Okay. Malakas ka doon sa mga naging martial. Normally martial. Yung sabing quiet na gano'n. Yun. Nakadalawa din ako. Ganun ba? Nakadalawa ako. Ang trabaho ko doon ay yung Martes at saka umaga ng Linggo. At doon ako sa tournament ito? Dito sa saan ba yung golf course dito na nagkukuha sila sa may diyan sa beach pump, ano ba yun? Sa Pebble Beach? Pebble Beach. Pebble Beach. Basta't nag-Pebble Beach sila. Nariyan ako. Yung diyan actually every year yung AT&T. Pero kung wala si Tiger Woods, hindi ako nagbo-volunteer. Dahil meron kasi schedule 'yun di ba? Alam mo naman. Yes. Magpa-practice sila Monday. Yes. Tapos pictorial Tuesday. Hindi mo na malalapitan ng Wednesday at magsisimulan ng Thursday. So, ang pinipili ko na duty ko ay Tuesday at saka Sunday. Actually, may mga ibang tournaments na pwede pa yung Wednesday kasi ginagamit nila as pro-am yung Wednesday. Pero yung Thursday, definitely hindi ka na kalapit. Walang picture, walang camera, walang cellphone. That's right. Martes, talagang buong-buo yun. Pwede kang pumasok, pwede ka. Naalala ko nga noon, meron tayong isang mahusay na golfer na Pilipino na nag-qualify sa PGA Championship. Unfortunately, na-late siya kaya hindi siya nakasama. Pero matutuwa ka dahil kaya nag-volunteer ako doon sa Medina ito sa Illinois. Siyempre, iba-ibang flags yan kung sinong mga naglaro. Halimbawa, England, meron siyang flag. Yeah, that's right. Meron doon siya nakita kong Filipino kaya nagulat kung sino ito. Yung pala, si Frank Minyosa. Si Minyosa. Number 58 siya nung panahon na yun sa world. Ang nakakatawa naman, doon sa Pebble Beach, Martes, busy yung mga papapictorial. Pero humila sa akin. Sabi niya, papicture nga din tayo. Ayun pala, kakilala din ako ni Kuya Manny Calpito. So, sabi ko sa isip-isip ko. Mga Pilipino doon, maraming Pilipinos doon So, ibig ko sabihin, meron din pala nagpapapicture kay Calpito. Ngayon, yung laro ba yung US Open o yung US Open ang pag-anuhan mo? US Open yan US Open diyan sa Pebble Beach. US Open yun. Yung 100th year. Maganda nga, ang ganda noon yan. Okay, ngayon, bahagi ng paglalambing ng inyong lingkod, bahagi ng public service ng Utus.TV at ng Operation Tulong Foundation Incorporated, gusto kong magtulungan tayo. Sure. I-partner nyo kami sa anumang mga project niyo may kinalaman dito sapagkat ang kikitain ay para sa mga OFWs. I see. Yes. Ang lahat ng serbisyo ng ating ginagawa rito, Utus.TV, Operation Tulong USA Foundation Incorporated, ang anuman ay para sa mga OFW. Sapagkat ang mga OFWs ay hindi natin katulad na nasa Amerika. Dito sa Amerika ay malaya na nakaka-uwi tayo at dinadalaw yung ating pamilya. Yung mga OFWs, nakakontrata yan. 2 years ang pinakamahaba. Mabuti na ako makauwi sila after 2 years. Dahil pinagpapatuloy pa yung pagkita, mahirap na naman ang pumasok. So, meron pa nga akong na-interview dyan na 25 taon na, hindi na nakauwi. May apo na. Hindi nakauwi. Dahil ang kanya ay, kung uuwi ako, siya pa yung
pera na ipadadala ko. So, Ayan. gusto ko na yung mga kaunting nakikita natin dito, public service sa Amerika, ay bigyan natin ng halaga ang mga OFW. Maganda yun. Okay? As a matter of fact, ang OFW, I think they're considered as the silent heroes. Mabuti nga, Philippines, yeah. mabuti nga 'yon. Sinabi mo silent heroes. Kasi dinidispise ko na tawagin kami ng mga OFW na makabagong bayani. Marami kasi ang mga nagkukuha sa mga dyaryo, sinasabi ng bagong bayani. Kaya ako dinidiscourage na tawagin natin silang makabagong bayani sapagkat si Rizal ay magiging makalumang bayani na. Ang ganda yun, ha? Diba? So, ayoko. Backbone of the nation, sinasabi nila ngayon. Ayoko din. Paano na yung mga magsasaka? Na nung una ay sinasabi natin backbone of the nation. So, magiging salawahan tayo, di ba? Yeah. Nagdo-double kon tayo. Pangako. Yeah. So, ang tawag ko sa mga OFW ay kakaiba. OFW Generation Unique. Yan ang aking kinakampanya. Sapagkat kung merong tinatawag na baby boomer generation, meron tinatawag na Generation X, meron tinatawag na silent generation, bakit hindi natin ipagmayabang na ang 11 milyong Pilipino na tinatakan ng brand OFW? Tinatakan tayo Nice, yeah. Brand ng produkto. OFW Tayo brand ang talaga. ini-export Yeah. ng Pilipinas. Hindi produkto. Isipin mo, 11 million ang in-export na produkto, tinatakan nila, tak! OFW. Yan ang pangalan ng brand na ini-export na Pilipinas ngayon. Nakakahiya. We are the human exporter na country. So, ang tawag ko dyan ay OFW Generation Unique. Very unique. Ang generation na yan, 11 milyon. Nagbibigay ngayon ng lakas ng bansang Pilipinas. Yun ngayon, kaya mayroon akong ikinakampanya sa lahat ng mga OFWs. Tawagin natin ang ating henerasyon. OFW Generation Unique. I-discourage natin tinatawag makabagong bayan backbone of the nation, future of the nation. I-discourage natin yan sa halip gumawa tayo ng sariling kasaysayan. OFW Generation Unique. Kaya ako ay OFW ako dahil overseas Filipino worker. Ay, OFW ako. That's right. Ikaw, overseas ka. Of course, yeah. Okay. So, mga ka-Pilipino, ito po, marami pa kaming gustong pag-usapan. Subalit, sa susunod namin kukwentuhan ni Freddy, tungkol na sa resulta ng mga events. Tungkol na sa mga maipagkakaloob nating kalingat tulong sa mga OFWs. Yan. Tama yun. Kaya, ulitin natin part 2 ang ating interview na ito. Sapagkat natutuwa ako na naibahagi mo yung karanasan, magiging magandang inspirasyon ng ating mga ka-Pilipino, ka-OFW na nanonood sa atin. Kaya, para sa iyong panghuling mga kataga sa ating mga 81 OFW, 81 countries worldwide na naroon ang ating mga OFWs. Well, una, yung alam kong matatapos na tayo sa dito sa interview ito. Pero ito sa part 1 pa lang ata at meron itong magkakaroon tayo ng part 2. As a matter of fact, siguro mga 2 or 3 years from now, baka nasa Pilipinas na rin ako. Yun nga sinasabi nilang, you can take out a Filipino from the Philippines, but you're gonna take out a Filipino from a Filipino. And yun talaga, I've been always thinking about going back to the Philippines. Tayo lahat na kahit na saan man tayo napunta, alam hindi ko akalain na yun pala 11 million na pala tayong nasa labas. At baka mayroon pang mas marami dyan. But lahat tayo, o kadamihan sa atin, inasam-asam na makabalik sa Pilipinas para mag-retire. And again, for those nasa ibang bansa, first, I really would like to congratulate you na at least nagkaroon kayo ng magandang trabaho para sa mga pamilya natin sa Pilipinas. And hopefully, we'll be seeing you in the Philippines for in time for our retirement. Mabuhay kayong lahat. Freddy Castañeda, mga ka-Pilipino, ang inyong lingkod, Kuya Manny Calvido po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Ang inyong ka-OFW,
Kuya Manny Calpito po. Salamat at mabuhay. Operation Tulong.